Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live namin ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na kasabay ng paglikha ng solusyon na tutugon sa matinding traffic sa Metro Manila ay kasama ring ide-develop ang mga kalapit na probinsya. Paliwanag ng Pangulo, ang paglikha ng mga oportunidad sa mga probinsya ang pinakamainam na paraan para mapaluwag ang daloy ng trapiko sa Kamaynilaan. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Pamela Adriano. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na ide-develop ang mga kalapit na probinsya at syudad ng Metro Manila. Ayon sa Pangulo, parte ito ng mga hakbang ng administrasyon para bigyang solusyon ang matagal nang iniindang traffic sa Metro Manila. Sa video na in-upload sa social media account ng Pangulo, binalikan ito ang matinding traffic na naranasan ng mga lumuwas sa probinsya noong Semana Santa. Binigyang diin ng Pangulo na ang traffic ang isa sa pinakamatinding problema sa bansa na bahagi na anya ng pamumuhay ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, habang patuloy ang pagdami ng mga infrastruktura para sa transportasyon, sumasabay din anya ang pagdami ng ating populasyon at pagdami ng mga sasakyan. Habang patuloy ang paggawa ng ating mga tulay, flyover, skyway, subway, train system at iba pang mga infrastruktura para sa transportasyon. Patuloy naman ang pagdami ng populasyon natin at ang pagdami ng mga sasakyan. Congested ang Metro Manila, kung kaya bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at syudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yon ay patuloy natin pinapaganda pa. Pati na rin ang airport. Sinabi rin ng Pangulo na ang pagbibigay ng mga oportunidad sa labas ng Metro Manila ay isa sa pinakamainam na solusyon sa trapiko. Bagamat binigyang diin ni Marcos na ang lahat ng development projects na ito sa labas ng Metro Manila ay hindi agad-agad matatapos at maaaring makadagdag sa ngayon sa problema sa trapikong nararanasan ng mga motorista at commuter. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinag-aaralan ng Department of Health ang pagbili ng iba pang klase ng bakuna kontra pertussis. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, ito ay upang mapabilis ang pagpapaturok ng mga bakuna kontra pertussis. Lalo't sa Hunyo pa inaasahang darating ang 5-in-1 na mga bakunang binili ng DOH. Ang iba pang detalye alimin sa report ni Nicole Lopez. Pinag-aaralan ng Department of Health na bumili ng ibang klase ng bakuna kontra sa pertussis upang maiturok ito sa lalong madaling panahon. Ayon kay Health ASEC Albert Francis Domingo, Hunyo pa kasi darating ang 3 milyong 5-in-1 vaccines na binili ng DOH sa gitna ng tumataas na kaso ng pertussis o whooping cough sa bansa. Bilang tugon, sinabi ni Domingo na tinitingnan ng DOH na bumili ng DTP o diphtheria, tetanus at pertussis na alternatibo habang naghihintay ng Hunyo sa pagbili ng pentavalent o 5-in-1 vaccines. Sabi ni Sec, mukhang ang DOH ay kukuha nung sinasabing DTP. Siya ay mas matandang bakuna, hindi ibig sabihin hindi siya mabisa, no? Ibig sabihin lang na mas matagal na siyang available, pero hindi siya yung 5-in-1. Kasi yung ginagamit namin yung 5-in-1, ito 3 lang. DTP. Diphtheria, tetanus, and pertussis. So yun po, madali siyang makukuha and we're already computing the needed doses bago dumating yung 3 million na mas malaking bulto ng bakuna.
Sabi pa ni Domingo, may 64,000 pertussis vaccines sa bansa as of March 25, pero mabilis itong nauubos kung titingnan ang datos ngayong Abril 9. Dagdag pa ng opisyal, hindi rin sobrang DTP vaccines ang kanilang bibilhin dahil ayaw na nilang masiraan pa ng bakuna, gaya ng nangyari sa COVID-19 vaccines. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Nabawasan na ang mga motoristang ilegal na dumadaan sa EDSA busway. Ayon yan sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Batay sa pinakahuling pagtaya ng ahensya, lampas sa 200 nang ibinaba ng mga nahuling pasaway na motorista. Kung ikukumpara sa datos mula sa unang linggo ng Enero sa unang linggo nitong Marso. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Edniel Parosa. Nababawasan na ang mga pasaway na motoristang dumadaan sa EDSA Carousel na para lamang sa mga pampublikong bus, may responding emergency vehicles at ilang matataas na opisyal ang pamahalaan. Batay sa datos na inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority, 16 na hindi otorisadong motorista lamang ang naitalang gumamit ng EDSA busway noong unang linggo ng Marso mula sa 277 sa unang linggo ng Enero. Sa kabuuang bilang na 1,051 namang sakyang nahuli sa unang quarter ng 2024, motorcycle riders ang pinakamarami sa mga violators. 738 sa nabanggit na bilang ay motor, 205 kotse, 29 van, 21 taxi at 13 ang iba pang uri ng sasakyan. Ayon sa MMDA, bunga ito ng mas istriktong pagpapatupad ng polisiya sa busway na para lang sa mga commuter. Ibinida ng ahensya na paraan ng EDSA busway system para mahikayat ang publikong gumamit ng pampublikong sasakyan dahil sa maikling travel time mula Caloocan City hanggang sa lungsod ng Parañaque at vice versa. Nabatid na ngayong araw isinasagawa ang town hall meeting para sa traffic concerns na pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagpaabot naman ng 150 million pesos si Pangulong Bongbong Marcos sa Veterans Memorial Medical Center para sa procurement ng magnetic resonance imaging o MRI machine ng ospital. Ayon sa Pangulo, ito rin ay bilang pagkilala sa mga sakripisyo ng mga veterano sa digmaan at ng mga retiradong opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ngayong Philippine Veterans Week. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Nagbigay ng donasyon na nagkakahalaga ng 150 million pesos si Pangulong Bongbong Marcos sa Veterans Memorial Medical Center para ito sa procurement ng magnetic resonance imaging o MRI machine ng Renal Dialysis Center ng ospital. Ito ay bilang pagkilala at pagbibigay pugay ng Pangulo sa mga naging sakripisyo para sa bayan ng Filipino War veterans at ang mga retiradong personnel ng Armed Forces of the Philippines. Ang Department of National Defense ang nag-request ng 150 million pesos na pondo para sa procurement ng Tesla MRI machine. Nakausap din ng Pangulo ang mga opisyal ng ospital para talakayin ang operations at mandato nito, kabilang na ang mga hakbang para sa pagkakaroon ng mas maayos na mga pasilidad. Samantala, higit 200 pasyente ang nabibigyan ng serbisyo ng dialysis center nito, kabilang na ang World War II veterans at mga retired military personnel at kanilang mga dependent. Nakakatanggap ang mga veterano ng libreng serbisyo gaya ng mga gamot. Pinagpaplanuhan naman ng ospital na magkaroon na rin ng kidney transplantation center sa susunod na 3 hanggang 5 taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinuri ng leader ng World Food Program o WFP si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa inisyatibo nito at magandang mga programa upang resolbahin ang malnutrisyon sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Pinuri ng leader ng World Food Program o WFP si Pangulong Bongbong Marcos at ang administrasyon sa pagbibigay ng importansya at prioridad sa nutrisyon at kapakanan ng mga batang Pilipino. Ito ay matapos bumisita sa Malacanang ng mga opisyal ng WFP New Zealand upang makipagpulong sa Pangulo tungkol sa pagbibigay aksyon sa pagreresolba ng problema ng malnutrisyon. Ayon kay WFP Executive Director Cindy McCain, mahalaga ang mga inisyatiba ng gobyerno, partikular na ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program na layong makatulong na matugunan ang malnutrisyon at kagutuman, partikular na sa mga kabataan.
Nagpaabot naman ng pasasalamat si PBBM kay McCain sa kanya umanong magagandang ideya at solusyon sa mas pinaigting na programa at tiniyak nito na patuloy na isusulong ng Pilipinas ang pagpapahalaga sa nutrisyon ng mga bata. Tiniyak din ng Pangulo na laging bukas ang gobyerno na lumahok sa anumang pagsisikap ng WFP na makatulong sa pagpapagaan ng gutom at malnutrisyon sa bansa. Muli namang bubuksan sa publiko ang Lamesa Eco Park sa Quezon City upang muling maging pasyalan ng mga pamilya. Ito ay matapos isarado noong Pebrero matapos ilipat ang pangangalaga nito mula sa ABS-CBN patungo sa MWSS. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Angelica Cosme. Muli nang bubuksan sa publiko ang Lamesa Eco Park sa Quezon City sa darating na Hunyo ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Matatandaan pansamantalang isinara ang nasabing Eco Park noong Pebrero matapos ipasa ng ABS-CBN Foundation na 25 taon na nag-aalaga sa parke ang pangangasiwa nito sa MWSS. Ayon sa Manila Water, binigyan na sila ng MWSS at local government unit ng QC ng go signal para muling mag-operate ang parke kasabay na rin ng World Environment Day sa Hunyo. Sa ilalim naman daw ang Eco Park sa rehabilitasyon bago buksan sa publiko. Ang unang phase nito ay upang magkaroon ng maayos na access sa publiko ang parke katulad ng Eco Academy Pavilion, Museum at Team Building Activity Centers, maging ang mga picnic area, viewing decks, souvenir shop at swimming pool sa mga pamilyang pupunta. Magpapatuloy ang ikalawa at ikatlong phase sa oras naman na magbukas na ang Lamesa Eco Park. Target din ng Manila Water na maglatag ng mga environmental awareness attractions sa loob ng parke para sa kamalayan rin ng mga bisita sa pangangalaga ng kalikasan. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Good news para sa mga bookworms dyan dahil maaari nyo nang ma-experience ang cruise ship vibes habang bumibili o nagbabasa ng libro dahil sa pagdaong ng pinakamalaking floating library dito sa Maynila ng MV Dulles Hope. Tutukan ng iba pang detalye sa report na ito. Dumaong sa Maynila nitong nakaraang buwan, March 28, ang pinakamalaking floating library sa buong mundo na MV Dulles Hope. Sa loob ng library, makikita ang higit sa 5,000 libro na may iba't ibang genres mula sa inspirational, spiritual, children's book, encyclopedias at marami pang iba na maaaring puntahan ng mga bookworms at makabili ng libro sa halagang 100 pesos lang. Dating cruise ship ang MV Dulles Hope na isa na ngayong floating library na lumilibot na sa iba't ibang bansa para ipromote ang edukasyon at literacy, cultural cooperation at iba pa sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa iba pang local community groups. At para naman ma-experience rin ang mala cruise ship na vibe habang ine-enjoy ang pagiging bookworm, ay may entrance fee lamang itong 50 pesos para sa adults, habang libre naman ito sa may mga edad 12 pababa at para sa mga senior citizen. Bukas ito mula 11 a.m. hanggang 5:30 p.m. tuwing Martes at Huwebes, habang 1:00 ng hapon hanggang 8:00 naman ng gabi tuwing Sabado at Linggo at sarado naman ito tuwing araw ng Lunes. Tatagal naman hanggang April 14 ang pananatili ng floating library sa 25th Street Port Area, Manila matapos ang pagbisita nito sa Subic Bay Freeport at San Fernando, La Union at bago naman ito tumungo sa Batangas City mula naman April 16 hanggang 28. Nakatanggap naman ng Batang Bayani Award ang 2 bata sa Rizal dahil sa ginawa nitong kabayanihan sa pagtulong sa otoridad na mapigil ang isa sanang kaso ng nakawan sa isang tindahan. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Kasabay ng paggunita ng Araw ng Kagitingan, binigyang parangal ng Calabarzon Regional Police Office ang 2 batang lalaki na tubong Rizal dahil sa kanilang naging heroic act na pagtulong sa otoridad upang hindi matuloy ang isang nakawan sa isang convenience store. Ayon kay Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, taos-puso nitong binibigyang pansin ang kakaibang katapangan at pagiging makabayan ng 2 bata sa pagtulong sa mga otoridad. Hindi binahagi ng mga kapulisan ang mga detalye kung paano tumulong ang mga bata, bagkus dahil na rin sa kanilang mabilis na pagsagawa ng desisyon at aksyon ay siyang naging dahilan kung paano naging mabilis ang pagtugis sa magnanakaw. Hindi na rin binigay ng mga polis ang mga pangalan ng tinaguriang heroic kids para na rin sa kanilang kaligtasan. Ayon pa kay Lucas, magsilbi sana itong ehemplo at inspirasyon sa lahat na hindi lamang mga kapulisan o iba pang mga otoridad ang maaaring makatulong, kundi kahit tayong mga simpleng mamamayan ay may kakayahang makatulong sa ating komunidad.
Kahit pa ang mga bata ay may kakayahang makatulong, giit pa ng general. Nakatanggap naman ng sertipiko ng Batang Bayani Award ang 2 bata mula sa Calabarzon Regional Office at scholarships naman mula sa locally based non-governmental organizations para sa kanilang pag-aaral. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Maliban sa pagiging award-winning singer-songwriter, kabilang na rin sa Billionaires Club ng Forbes ang pop superstar na si Taylor Swift. Ang estimated wealth ng mga awit, gayon din ng ilan pang personalidad na pasok sa listahan ng mga bilyonaryo sa mundo, tutukan sa showbiz report na ito. Kabilang na sa 3 Club o listahan ng mga bilyonaryo sa mundo ang pop superstar na si Taylor Swift. Ayon sa global media company na Forbes, si Tay-Tay ang kauna-unahang artist na naka-achieve ng billionaire status na base lamang sa kanyang matagumpay na karera sa songwriting and performing. Ang estimated wealth ng 34-year-old award-winning singer-songwriter nasa $1.1 billion o 62.1 billion pesos. Ilan pa sa mga music artists na pasok sa Forbes richest people in the world ay sina Rihanna at Jay-Z na sinasabing nakamit ang kanilang massive wealth sa pamamagitan din ng kanilang mga bigating business and investments. Sa April 19, nakatakdang ilabas ang bagong album ni Taylor na pinamagatang The Tortured Poets Department. Habang sa Mayo naman, aarangkada ang European leg ng record-breaking The Eras Tour ng Midnight's Singer. Samantala, naunguna sa listahan ng mga bilyonaryo sa mundo si Bernard Arnault ng LVMH Empire o ang nasa likod ng 75 fashion brands. Kabilang ng Louis Vuitton, Tiffany & Co. at Sephora. Habang pangalawa ang CEO ng Tesla at social media platform X na si Elon Musk. Pangatlo ang chairman ng Amazon na si Jeff Bezos. At pang-apat ang founder ng Facebook na si Mark Zuckerberg. Para sa DZRH TV, ito pang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napafeel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang kabayanihang ipinamalas ng 2 batang lalaki mula sa Rizal na tumulong sa mga otoridad upang hindi matuloy ang isang kaso ng nakawan sa isang tindahan. Kinilala ng kapulisan ng katapangan ng 2 batang yan na hindi nag-alinlangan na tumulong para sa ikabubuti ng kanilang kapwa. Magandang ehemplo ito na ipinakita ng mga bata sa iba pang kabataan na rin na maging tapat at maging sa iba pang mga mamamayan na sa simpleng paraan ay maaari na rin tayong maging bayani at makatulong sa ating kapwa Pilipino. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.